to the city that I call my city, where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. I'm a long, long way from my city, my city. From my city, my city. In my city with my name before the name came. Living in the fast lane, ain't have to change lanes. Had a hoodie on my head before the rain came. Sometimes family and friends, that's the same thing. I thought I knew all about pain till the pain came. But I'm still in the Hall of Fame, cause I ain't hate the game. Never care about what it is or what it was. Never live your life in fear, live in love. For my city, shed tears and shed blood. In my city, I lost the ones that I love. Take me back to the city that I call my city, where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. I'm a long, long way. Take me back to the city that I call my city, where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. Yeah, I'm on my way to my city, yeah, 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 yeah. Take me back, my city, my city. My city, my city, my city, my city. Take me back, take me back. My city, my city. My city, my city. Take me back to. Hi guys! By the way, I am Domingo Astillero Jr., dating farmer at nangarap lang din na makuha yung mga pinapangarap. At right now, isa na po tayo sa naka-achieve ng first car natin. Ito po siya. Yan, ito yung susi. And syempre, isa na po tayo dito sa kumikita ng 6-figure every month. And kung ikaw, kagaya ko, na nangarap lang din, message ko sa inyong lahat, sa mga nakakapanood ng video na to, kung nakaya ko na makuha itong sasakyan na ito, kayang-kaya mo din. Had a hoodie on my head before the rain came. Take me back to the city that I call my city, where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. Yeah, I'm on my way to my city, my city. Alright, good morning, good afternoon, and good evening each and everyone, di ba? Gulat kayo. Kaya gulat kayo kasi yung nasa intro video ako pala yon, di ba? Pero yung nasa poster natin at si Mentor Irene, kasalukuyang sobrang ganda ng kanyang nararamdaman. So, syempre, tayo ay isang nasa negosyo, talaga, switch ka agad kung anong dapat gawin. So, andito po ako ngayon sa harap niyo para i-discuss po sa inyo yung nakatokang topic po kay Mentor Irene na top essential to success. Okay? 5 top essential to success. So, hopefully, kung naririnig niyo po ako loud and clear, patay po ng number. Okay, number 27. Ayan. Kung naririnig niyo po ako loud and clear, di ba? So, patype naman po dyan para at least alam ko kung gising. Ayan, 27. Thank you so much po sa mga nagtatype. Ayan. Kung nasaan po naman po kayo ngayon, please share this link para at least marami pa pong ma-sharean na itong opportunity. Kahit di po sila mag-open cam, okay lang. Ang importante po, makapag-attend. Sa mga leaders natin dyan, mas maganda makapag-attend po sila and mapanood po nila itong training natin. Kasi ito po ay napakagandang training para sa mga business partner po natin na nandito po sa community po natin. So, right now, excited ako na marami po kayong matutunan sa aking i-discuss and hopefully, nakafocus po kayo sa ganitong training and syempre kung kayang makapag-headset, mag-headset po kayo and dapat po kayo, focus talaga sa training natin kasi marami po kayong matutunan, marami po akong i-discuss sa inyo. Okay? Pakitype mo naman po dyan na I am ready kung ready na po kayo. Ayan, di ba? Para at least alam ko kung ready na kayo kasi hindi ako magsisimula kung hindi pa kayo ready. Yun, I am ready. Thanks so much po sa mga nagta-type. And shout out po pala sa mga business partner natin dyan from Thailand, Malta, Italy na nandito ngayon sa Zoom training natin. Siyempre, kay Coach JR, ayan, shout out po na nandito po sa Zoom natin. Talagang active na active. And siyempre sa aking business partner, kay Coach Leia. Hello po, Coach Leia. Ayan, yan. Yan, nandito ngayon and active na active din nag-attend sa training. Okay? Ang i-discuss ko po sa inyo ngayon ay top
5 essential to success. So, ano ba yung top 5 essential? Yan, I am ready, di ba? Ayan, di ba talaga? Nag-comment pa. Thank you so much sa pag-comment. So, unang-una syempre, na i-discuss ko sa top 5 essential to success. Isipin nyo, 5 lang naman i-discuss ko. Hindi man tayo dito abutin ng isang buwan. Joke. Mga 30 minutes lang naman siguro. Yun ang estimated ko. Pero titingnan natin. Depende yan sa natin. So, ngayon, unang-una po, dapat po matutunan nyo po itong top essential to success. Bakit? Isipin nyo po, ito yung pinaka-importante sa negosyo po natin. Ito yung pinaka-importante matutunan nyo. And syempre, maintindihan nyo kasi dapat nyo itong i-apply. Pag naintindihan nyo po ito, may application and may action. Okay, di man mabilis yung action. Ang importante, ginagawa nyo po at nagkakaroon po kayo ng action sa business po natin. So, okay, ready na po kayo? Okay? Ang unang topic po natin, next po, Tek. Ayan, ang unang topic po natin, remove excuses. Okay, dito, siguro naman po, marami po tayo ditong matatamaan at madadaanan. Di ba? So, ano ba yung mga example ng remove excuses? Okay, unang-una, next po. Remove excuses. Ano ba yung ibig sabihin niyan? At isipin nyo, no excuses. Ayan, 99% of failures comes from people who have the habit to making excuses. So, ibig sabihin lang yun, 99% na nag-fail dahil sa mga excuses. Di ba? Ang iba kasi, pag pinagsasabihan mo na may sagot, ang iba, pag pinagsasabihan mo na may mga sinasabi pa, hindi na lang kaya nakinig na lang, di ba? Kasi pag sa negosyo po natin, once na pinagsabihan ka po ng mentor mo, makinig ka. Kasi nag-start lang naman din yan sa pakikinig yung mentor mo na yan. Nag-start yan, nakinig, in-apply, and syempre, yun, ito, basahin nyo, tanggapin ang buong responsibilidad sa iyong aksyon at resulta. At huwag humingi ng dahilan o palusot para hindi kumilos, di ba? So, ang iba, siguro na ano po ito, na naranasan na once na may sinasabi yung mentor, umahanap pa ng palusot, di ba? Gagawa talaga ng palusot. Hindi naman kung sa dapat pag nasa negosyo ka, hindi mo kailangan pakialisin mo po yung excuses kasi hindi po yan makakatulong po sa inyo. Okay? So, ano ba yung mga example ng remove excuses? Okay, pa-next po. Unang-una, syempre, walang load. Ayan, di ba? Walang load pero nag-message sa FB friend. Di ba? Ito yung walang load. Ang iba, walang load. Sabi, walang load. Pero, tingnan mo, nakakapanood ng TikTok. Di ba? Kakapanood ng mga video. Di ba? So, yan. Unang example pa lang, marami nang natamaan dyan. Di ba? Pangalawa, busy sa trabaho. Okay, busy sa trabaho. Pero pag set ng 1 to 2 calls sa gabi, okay, ibig sabihin ito, busy kayo sa trabaho, pero maganda, magkaroon pa rin kayo ng oras sa negosyo. Kasi sumali po kayo dito sa business, hindi lang para kami lang gagawa, kami lang o dapat meron pa rin kayong gagawin. Pag-attend ng training, ganun, gagawin nyo pa din. So, dapat magkaroon pa kayo ng oras. Kasi hindi naman, siguro naman, kung ang iba po dito, kilala siguro yung top earner po natin na attorney. So, mas busy pa sa atin ng attorney, di ba? Marami pa po yung inaasakasong mga kaso. Pero bakit? Nagagawang kumita, nagagawa yung negosyo natin. Okay? So, dapat magkaroon pa rin po tayo ng oras. Okay, hindi lang puro busy. Sabi nga, wag remove excuses, di ba? So, pag busy ka, magkaroon ka pa rin. Mayroon tayo lang ng time yan. Ang iba dyan, sinasabi, busy ako, sir, wala akong oras. Pero, tingnan mo, makikita mo nasa TikTok, minsan, nanonood, nag-i-scroll, nanonood ng kung ano-ano, di ba? Nagla-like mga sa ibang mga posts, di ba? So, ibig sabihin lang nun, hindi talaga yung ibang tao, hindi po talaga sila na busy talaga. Yan. So, pangatlo, pagod sa office. Pero, yan, pagod sa office. Ito naman, pero pag FB post tungkol sa produkto, okay, may nag-e-inquire. So, ito,
Pag sinabing pagod sa office, ito ang pinakaano na, ayan. Okay. So, ayan na, nagputol tayo. So, isipin niyo po, pagod sa office, pero FB post tungkol sa produkto, may nag-enquire. So, ito, ang pinakaano po dito. So, sa aming mga full-timer po kasi, lalong-lalo na po, mag-open na po yung office. So, magkakaroon po ng mga training, magkakaroon po kami ng ano sa office training every day, every week, every month, hindi po yan mawawalan. So, babad po talaga kami sa training. So, yun, maano din sa mga full-timer na kahit pagod po tayo sa training sa office o ano pinagdadaan natin sa so, dapat magkaroon pa rin po tayo ng oras sa ating negosyo. Lalong-lalo na po sa pagpo-post. Kasi once na may nag-post po tayo kahit isa lang o dalawa lang dyan, mayroon po tayong mag-inquire. Okay? Yun po yung pinaka-ano po natin. Pang-apat naman po, walang time, di ba? Walang time. So, ito ang pinaka-sagot dyan. So, di ba? Hindi lahat kasing excuses mayroon at mayroon yung sagot. Gumawa ng 15 daily routine para sa follow-up. So ito, pag sinabi kasing walang time, itong pinakaano ko sa inyo, meron talagang time. Hindi talagang nawawalan. Ang isang tao at meron at meron yan time. Okay? Ang iba nga dyan, mas mahaba pa sa video, di ba? Ang iba nga dyan, mas mahaba pang pahinga. So, magkaroon po tayo ng routine. Daily routine, na magkaroon po tayo ng oras, na mas mahabang oras po sa negosyo lang. Lalong-lalo na kung bago ka. Ang pinaka-suggest po ng lahat, lalong-lalo sa bago ka, mas mahabang time sa negosyo. Kasi hindi ka kikita dito sa negosyo natin. Kung bago ka pa lang, wala kang oras sa negosyo. Although sabihin pa natin may mentor ka na magaling. Okay, hindi naman ikaw yung magaling, yung mentor mo. So dapat paano mo siya ma-adapt? Kailangan mo din magsimula step by step. So maging maging gahaman, no? Di ko alam kung gigil o something, maging gigil kang matuto sa negosyo natin. Kasi itong negosyo natin, hindi po ito putyo-putyo. Ito po yung negosyo na kung saan lifetime na negosyong pagtutulungan. 20 years na po yung company natin. So marami na pong napatunayan. So mas maganda, once na nasa loob ka na, ito na po, aralin po siya. Okay, magtanong, pag mahihiyang magtanong sa mga mentor, okay? So magkaroon ka ng oras dito. Okay, panglima, naghihintay ng perfect timing. Di ba? Naghihintay ng perfect timing. Huwag mo nang hintayin. Okay? Okay, huwag mo nang hintayin na sila yung lumapit. Ikaw na mismo lumapit sa kanila. Kasi hindi mo malalaman, yung taong nalalapitan mo, kung gusto yung negosyo mo, kung hindi mo yung lalapitan. Okay, wag mong hintayin. Now, wag ko munang kasi wala pa akong resulta. Hindi. Ako, nag-start po ako dito. Inuna ko po muna yung mga kakilala ko, mga kaibigan ko. Okay, yun po yung pinaka-inumpisan ko. Kahit wala pa akong kinikita, nag-i-start pa lang ako sa negosyo natin. So, start ka agad sa maghanap ng mga client, mga kakilala mo para alam nila kung anong ginagawa mo. Kasi kung hindi mo sasabihin sa kanila, hindi mo ipapaalam yung ginagawa mo, hindi naman nila malay mo. Yung may kakilala ka pala na nakausap na ng kayo ibang kakilala mo, o di ba? Naunahan ka pa. Yun at yun ang pinagsisiyan ng iba. Kaya eto, kung sa mga bago po dito, kung ako po sa inyo, unahin nyo na po yung mga kakilala nyo. Ipaalam nyo na po sa kanila yung ginagawa nila. Okay, FYI lang, lahat po ng mga kakilala natin, hindi po lahat. Okay, unahan ko na po, hindi po lahat yan sasama. Hanapin lang natin yung gustong sumama sa negosyo natin. Okay? So, wag nating hanapin yung perfect timing para kausapin sila, tapikin sila, o nasa negosyo ko. Hindi, ngayon pa lang umpisan mo na habang nag-i-start ka pa lang. Para at least, kung sumabay man yan, kung hindi man sumabay, next time sasabayan kasi nakita na nila, nasa negosyo to. Magkakaroon pala to ng result. Yun po yung pinaka-ano ko po sa inyo. Okay? Ano pa yung next natin dyan, te? Ayan. So, ayan. Ano yung pang-anim? Nawala ng internet. O, di ba? Nawalan yung internet, mag-load ka. Di ba?
Dude, kailangan mong, itong pinakaano ko sa inyo, maraming excuses, pero maraming sagot talaga. Ikaw lang naman gumagawa ng excuses na, which is, kaya mo naman gawa ng paraan. Pag nawalan ka ng internet o ng wifi, ano ka, ang palod ka, di ba? So, ang iba po kasi kung sa negosyo po natin, maraming paraan. May maraming paraan, magagawa mo yung negosyo kahit saan. Ako naalala ko kahit nasa Boracay ako, ginagawa ko pa rin yung business. Walang mahina yung internet ng inisteya namin, lumabas ako, nag-data ako noon. Kumausap ako ng kumausap. Kahit nasa Boracay ako noon, nalang isipin nyo, kumikita pa ako nasa 100,000, kinita ko noon. Baon ko na yun doon sa Boracay, di ba? So, yun ang napakaganda sa negosyo natin. Kahit nasaan ka, nasa ibang bansa ka man nagtatravel o nagtatrabaho, pwedeng pong gawin yung negosyo natin. Magtanong ka lang sa mentor mo kung anong kailangan gawin. Okay? Ang pangpito, hindi ako confident. Yan na naman tayo, hindi confident. Pero nagagawa nyo pa pong mag-post. So, ang iba po dyan, hindi confident, pero nagagawang mag-TikTok. Ayan. Di ba? So, maging confident po kayo kung saan itong business po natin, ito yung magpapayaman sa inyo. Confident nga po kayo sa trabaho nyo na ayaw nyo nga naman din yan dati. Ang iba po dyan, akala nila yung trabaho nila sa ibang bansa, yun yung in-applyan nila, pero hindi naman. 'Di ba? So shout out sa mga ano diyan, mga OFW na confident sila sa trabaho nila ngayon, which is hindi naman yan nila yung gusto. Pero walang magagawa, 'di ba? Pero ngayon sa business natin, nasa negosyo ka na natin. So ngayon, maging confident ka. Okay? Mag-practice ka. Okay? Magkaroon ka ng 5 minutes. Okay? Mag-practice ka araw-araw. Mag-perfect mo yan. Magpaturo ka sa mentor mo. 1 to 2 hours. Mentor, turuan mo ko 1 to 2 hours. Sige, anong dapat gawin? Diyan kung basta nagtiwala ka sa mentor mo, magtanong ka kung anong dapat mong gawin. Pangwalo, wala pang team. O, ito naman, siyempre nag-start ka, wala ka pang team. So, itong pinaka, lalong-lalo na po sa atin, sa community po natin, sa Elite Dynasty. Dito po sa community natin, tayo po ay nagsisimulang community. Okay, although may community po tayo na M1 Prime Elite, nasa loob po tayo ng M1 Prime Elite. Pero syempre, kailangan din natin magkaroon ng team. So ngayon, nagbe-build po tayo ng team natin. So ngayon, nandito ka na po sa team natin. So anong dapat mong gawin? Okay? So, mag-focus ka. Okay, magkaroon ka ng 5 contact per day. Ano ibig sabihin na? Magkaroon ka ng 5 client per day. Ano yung 5 client per day? Yung 5 client na yun, tatapikin mo, sasabihin mo sa kanila, yung ginagawa kang ganito. Humingi ka sa mentor mo ng script. Ayan, humingi ka sa mentor mo ng script. Para, yung mentor mo, bigyan ka ng script. Tapos, ito yung sisend mo sa client mo. 5, everyday, sendan mo ng ganito. Pag may nag-how, connect mo agad sa mentor mo. Siya nang balang magpaliwanag. Diba? Napagod? Hindi ka naman napagod. Pag may nag-know, next agad. Diba? Ganun. Pang-siyam, sabi ng friend, di ka magsasucess. Di ka daw magsasucess. O, di ba? Nag-focus sa action, hindi sa opinion. No? So, ito ang pinaka-advice ko dyan. Hindi naman yung friend mo, ang hawak ng pagiging successful mo. Hindi naman yung friend mo, huwag kang makinig dyan. Kasi kung mayaman na yung friend mo, makinig ka. Pero kung isipin nyo, kung mas malaki pang kinikita mo sa sweldo niya, huwag kang makikinig sa kanya. Makinig ka sa mga taong naging successful sa negosyo. Sabi nga, gusto mo maging swimmer, pero nagpapaturo ka sa cooker. Di ba? So, saan ka dapat magpaturo? So, kung saan yung track mo, doon ka magpaturo. Okay, huwag kang maghumingi ng opinion sa walang alam sa negosyo. Nasa negosyo ka eh. So, dapat magtanong ka sa may alam sa negosyo. Hindi sa walang alam sa negosyo. Ganun lang naman. Minsan, naninegative ang iba kasi nakikinig sa opinion ng iba. Pag sinabihan lang ng barkada, in-invite yung barkada, huwag ka na dyan. Kasi hindi yan totoo. Baka maloko ka lang dyan. So, wala na. Nagkaroon ng negative opinion. Nakinig, tingnan mo, sino yung nasayang? Nasayang yung pangarap niya. Kasi nakinig siya. Tinawanan pa siya ng friend niya. Di ba? So, mas maganda, pag negative friend mo, okay,
Huwag mo pakinggan, focus ka sa goal mo, focus ka sa sinalihan mo kasi ikaw nakakita ng negosyo. Okay? Ituloy-tuloy mo lang. Maghanap ka ng client, ng iba pang mga client. Okay? Ganun lang, huwag mag-focus sa isa, huwag mag-focus sa dalawa, mag-focus sa dami ng tao. Hindi lang sila yung tao. Okay, sampo, nawalan ng motivation. Ito naman, ito yung sinasabi ko sa mga bago. Minsan, gigil na gigil, umpisa pa lang. Ngayon, ito na yung sinasabi ko, ma-negative lang ng kasama, wala na, nawalan ng motivation. Anong goal? Set ka ulit. Mentor, goal set ako. Mentor, ganito yung nangyari. Sige, kausapin mo ng mentor mo kasi alam na ng mentor mo kung anong dapat gawin. Alam na ng mentor mo kung anong gagawin sa'yo, ano yung papagawa sa'yo. So, maging close ka lang, magkaroon ka lang talaga ng magandang connection sa iyong mentor. Yan ang pinakaano. Huwag kang mawawalan ng motivation kasi pag nawalan ka ng motivation, sayang na sayang yung pangarap mo. Sayang na sayang yung pangarap mo na which is kaya mong abutin, pero nawalan ka ng motivation, nawala din. Huwag na huwag mo po yung gagawin. Pag nawalan ka ng motivation, recharge sa agad. Mentor, ano pong kailangan gawin sa ganito? Ganito po yung naramdaman. Sige, mentor, andyan ang mentor mo bahala sa iyo. Okay? So, next po, ano mayroon pa po ba? Yun lang naman po ang mga example po ng remove excuses. Okay, yun po yung pinakaumpisa. Siyempre, 5 lang, di ba? Okay, pangalawa na po tayo. Control your emotion. Okay, ito yung emotion na dapat mong kontrolin. Ito kasi, sa emotion kasi nagtatalo. Marami ang natatalo sa emotion. So, wag tayo maging emotional kasi wala namang maitutulong. Diba? Maging masaya ka lang. Di ba? Maging masaya ka lang ka lahat ng pinagdadaanan mo. Kasi pag naging masaya ka, positive energy, blessing lumalapit yan. Nakikita ni Lord, di ba? Nakikita ni Lord kung anong klaseng tao ka. Pag emotional ka, si Lord naman, di naman binibigay sa'yo. Di ba? So, pag magaan ka, mga gaan lang lahat, si Lord nagbibigay ng napakagaan na blessing. Okay, ito naman po, yung control your emotion. Next po, Tek. Discuss po natin to. Ayan, control your emotion. Kaya mong i-imagine ang damdamin. Okay? Damdamin mo sa bawat sitwasyon. Hindi mo hinahayaan ang galit. Okay? Hindi dapat hinahayaan yung galit. Yung frustration, discouragement, okay? Magdikta ng action mo. Lalo kapag may rejection, negative comments, challenge sa negosyo. Yan. Hindi dapat. Minsan, pag may pinagdadaanan, hinga ka muna. Mahirap po kasi na galit ka na magde-decide ka. Sobrang hirap po niyan. Okay, napakahirap din po na magde-decide ka na sobrang saya mo. Mahirap din po yun. So, dapat pag nagde-decide po tayo, inako-control natin. Nasa tamang emosyon po tayo. Kasi para tama din po yung magiging decision po natin. Okay? So, pa-next po. Ano ba yung mga example po natin yan? Ayan. Prospect nag-reject. Okay. So, pag yung prospect mo ni-reject ka, okay? Ayan, wait lang natin. Ayan. Pag yung prospect mo ni-reject ka, anong dapat mong gawin? Mainis ka ba? Hindi, huwag kang maiinis. Okay lang yan. At least alam mo na hindi niya gusto yung negosyo. Invite ng panibago. Hanap ng panibago. Okay? Pangalawa, negative comments sa post. Polite reply. Replyan mo. Pag negative, minsan alisin mo na lang yung Di ba? Para wala kang nababasa. Okay? Huwag maging emotional. Okay? Kung ano man ang negative na nilalapit sa iyo, palitan mo ng positive. Ang bilis lang naman. Sabi nga ni Lord, pag binato ka daw ng bato, batoyin mo daw ng tinapay. Sa atin naman, pag binato ka ng negative, batoyin mo ng positive. Okay? Mag-seen sa message. Di ba? So, eto, hindi iniiwan. Nag-follow up ulit after 2 days. Eto, may nag-seen sa message mo. Di ba? For example, kakilala mo, kaibigan mo, chinat mo, may binigay kang, sinend kang script, nag-seen.
So after 2 days, sendan mo ulit kasi malay mo na ano lang, nagdadalawang isip lang. Ganun lang naman. Isipin nyo guys, ako may client talaga ako. Okay, sa 4 years ko na din dito sa negosyo ko natin. 4 years, may nag-join din sa akin. 4 years kong pinalo ako. Di ba? Ganun at ganun talaga. Kasi hindi lahat ng nagsasabi ng no, walang pera. Hindi lahat ng nagsasabi ng no, no talaga sa negosyo. Okay? Hindi po lahat ganun. Kasi ang iba po dyan, pwedeng mag-iipon. No, kasi wala pang pera. No, kasi nag-iisip pa. No, kasi nagtatanong pa sa asawa. So, dalawa kasi yan. Pag nagtanong sa asawa, possible negative, positive. Pero, may ilan po tayong mga client na kahit nagtanong sa asawa, kung desidido talaga mabago yung buhay at pagod na po sa trabaho, pagde-decide na ng sariling desisyon, ganun po talaga sa negosyo po natin. Kung gusto mo mabago ang buhay, dapat may sarili kang desisyon. So, wag po tayong masawa. Madaming tao. Bilyon ang tao, bilyon ang Pilipino, may iba-iba tayong mga client sa iba't ibang bansa. Okay? So, huwag tayong masawa. Okay? Huwag lang natin tingnan ng isang tao. Maraming tao sa buong mundo. Maraming client, maraming pinapanganak, marami tayong client. Di ba? So, pang-apat, nakakasawa ng mag-recruit. Mag-recruit. Nasasawa. Huwag kang masawa kasi pag shinare mo lang naman sa kanila, ang gagawin mo lang naman kasi, makati yung ilong ko. Ang gagawin mo lang naman kasi sa kanila, okay? Isi-share mo yung negosyo. Okay, isi-share mo yung negosyo. Isi-share mo yung opportunity nakita mo na pwedeng mabago yung buhay mo, yung buhay ng ibang tao, ng buhay ng mga kakilala mo. Isi-share mo lang naman sa kanila. Okay? Kasi yung iba kasi, sobrang hindi naiintindihan, pero pag naintindihan niya ng ibang tao na siniran mo ng opportunity, sasabayan sa'yo. Ang iba dyan, hindi yan naiintindihan pa. Pero pag kumita ka na maiintindihan na, yun pala yung opportunity na sinishare sa akin ng kakilala ko. Okay? Ito, mag-break, sabi nga dito, mag-break ka muna. Balik focus after. So, ito, sa mga full-timer, ito masasabi ko sa inyo. Kung nasasawa ka sa pagre-recruit, pahinga ka ng 1 oras. Balik ka ulit. Kasi kung nasasawa ka, ibig sabihin lang nun, ang babaw ng commitment mo sa negosyo natin. Okay, ang babaw. Dapat nga hindi tayo hindi tayo nasasawa. Kasi ang negosyo natin, once na shinare mo to sa ibang tao, kahit ilang taon man yan, basta willing at ngayon pa naman, pabata ng pabata ang gusto magnegosyo. 'Di ba? Pabata ng pabata. Pabata ba ng pabata yung mga yumayaman ngayon. So ngayon, papahuli ka ba? Kung ikaw nasa negosyo ka na pwede, sobrang tagal na at may mga napatunayan na at marami nang nabago ang buhay, papahuli ka ba? Sumabay ka. Okay, panglima, ka-team. Ka-team, nag-mistake. Okay, ito. Pag once na sa loob ng training center or ikaw mismo nagkamali ka. Okay, dalawang klase yan. Once na nagkamali lang sa training center, once na nagkamali yung isang trainer, so anong dapat gawin? Pagalitan ba? Pwede mo pagsabihan. Huwag mo lang pagalitan. Kasi once na pinagalitan mo naman yan, iba yung paggalit, iba yung pagsabihan. Dalawang classics. Yan. So, mas maganda, pagsabihan mo, itama mo, turuan mo ng maayos. Kaya nga, pumunta yan, nag-full time, tapos nag-join sa'yo para turuan mo. I-align mo. Pag may mali ng ginagawa, i-align mo. Ngayon, pag may mali kang ginawa, mentor, may ganun kung ginawa ang dapat mong gawin. Ang mentor mo mismo, tuturuan ka kung paano ka may tama. Okay, next po. Hopefully, may mga natutunan kayo. Pa-type naman dyan. Kung andyan pa kayo, pa-type naman dyan. I'm learning. Ayan, pang-anim, prospect, tinanong kung scam. Ayan. 'Di ba? Pag may mga client,
Scam po ba yan? 'Di ba? Anong dapat ang sagot diyan? Kung scam po ito, wala po ako ngayon sa harap mo, 'di ba? Ay, pasensya na po. May ubo kasi tayo. Yan, calm ka lang. Sabihin mo, uh, yun nga, kung scam po tayo, o kung scam po ito, wala po akong sa harap. Hindi mo po ako makikita, 'di ba? Hindi mo ako maririnig, hindi ako makikipag-video call kasi mga scammer po hindi yan nakikipag-video call, hindi po yan naririnig, 'di ba? So dito sa business po natin, kaya po goal natin lahat ng client po natin ma-video call. Kasi nga po, goal po natin maintindihan nila at makita at makilala po nila tayo. Okay, makilala nila yung personality natin. Okay? Ayan. Pang-pito, nagkamali sa order. Ito, huwag kang magpanik. Okay? Pag may mga pagkakamali na napagdadaanan po tayo sa negosyo natin, ito ang pinaka-ano po. Huwag magpanik, relax lang, hinga, inhale, exhale, para tama po yung desisyon. Okay, mabilis po yung action pag tama po yung desisyon natin. At tama po yung ano natin, isip natin. Nasa tamang emosyon po tayo. Okay? Pangwalo, madaming objection. Okay. Kinilala, sinagot ng maayos. So, eto, pag may mga client po tayo, marami pong objection, mas maganda masagot mo po yan. Kasi yan po yung mga client na once na maraming tanong at nasagot mo po ng maayos at nakuha mo po yung loob niyan, for sure po magtitiwala yan sa iyo. Kaya po yan nagtatanong kasi gusto nila na tama po yung pasalihan nila. Siyempre, hindi po sila magsisisi. Ganun po sa negosyo po natin. So, mas maganda pag may client ka, pakinig, kilalanin mo ng maayos. Sagutin mo kung ano yung mga tanong. Kaya dapat sa mga nandito sa business natin, alam mo kung ano yung business na sinalihan mo. Kasi pag may nagtanong sa'yo, nakakilala mo, dapat masagot mo. Ganun po siya. Pangwalo ay pangsyam, mawala ng sales sa isang araw. Ayan, hindi nainat, next day, action ulit. Okay, eto, hopefully sa business natin maintindihan yung people come and go. And syempre sa business natin, meron, wala, meron, wala. Ganun po talaga sa business. Pero, eto lang, kung sobrang sipag mo sa isang araw, hindi ka nawawala ng kausap, for sure. Marami at maraming sasalis. Kung marami kang client at kinakausap everyday, marami ka ding mapapasali sa negosyo natin. Kasi hindi natin alam, numbers game po tayo sa business. Okay, numbers game po tayo sa negosyo. Tapos sa negosyo natin, uunahan ko na po kayo na once na nandito po kayo sa negosyo po natin, don't expect too much. Okay, huwag masyadong mag-expect. Kailangan natin siyang trabahuin para yung ine-expect nyo, mangyari po talaga siya. Okay? Pang-sampo, team member, frustrated, support guidance, hindi pagalitan. Ito, may mga client po, may mga OFW tayo or mga full-timer na frustrated. So, ang kailangan natin, kailangan nila ng guidance. I-guide natin ng maayos. Huwag natin papagalitan. Okay? Ganun po yung pinakaano natin. Okay, pa-next naman po. Hopefully, may naiintindihan po kayo sa tinuturo. Kasi ito po yung okay? Pinakauna, remove excuses. Pangalawa, control your emotion. Ngayon, nagsimula tayo sa excuses, ngayon sa emotion. Ngayon po, improve your communication. Sa communication na naman tayo. Okay, pa-next po. Okay. Ayan. Communication skills. Okay, basahin mo natin. Ang malinaw, simple, epektibong pakikiusap, ang susi sa maiparating ang produkto, oportunidad, vision sa prospect, sa team, at para mas mapalago ang network mo. Okay, ito, kailangan natin ng good communication. Hindi po tayo magkakaroon ng good communication kung ikaw mismo, pag nag-chat ang mentor mo, wala kang reply. Di ba?
So, eto, ano ba yung mga example ng good communication? So, dapat magkaroon po tayo ng good communication. Pa-next po ako. Kasi ito yung pinaka-importante. Pa-next po. Ayan. Simple FB message. O, ito na yung sinasabi ko. Nag-send ng short na malinaw na message sa friend tungkol sa produkto. Mabilis ang nag-reply ang prospect. So, eto, magkaroon ng good communication. Hindi lang po sa negosyo po natin, tapos sa mga client po natin, sa mga prospect po natin. So, pag nag-send ka po ng message sa client mo, once na nag-reply po yan, dapat makapag-reply ka. Kasi mahalaga din ang oras ng client mo. Okay, sa mentor mo naman, once na nag-message ang mentor mo, okay, may tanong yan o may pinapagawa sa'yo, reply ka agad. Okay, kasi napaka-importante din ang oras na binibigay sa'yo ng mentor mo. Paano pag di ka na binigyan ng oras ng mentor mo? Ibig sabihin lang yan, laging nagchat-chat yung mentor mo, ni-reply, hindi ka nagre-reply. Ni-sin, hindi ka nagsisin. Magsisin ka ng ilang araw, ilang week, saka ka magre-reply. Ano naman paano ka matuturuan ng mentor mo? At paano kayo magkakaroon ng good communication ng mentor mo? Okay? So, dapat sa mga nandito, sa mga full-timer, dapat pag may client po tayo, pag may nag-message po kayo sa kanila at nag-reply, replyan nyo kaagad. Kasi napakahalaga ng oras. Okay? Pangalawa, video demo. Okay, nag-record ng 2-minute video ng produkto, mas nag-engage ang team at prospect. Okay, eto, good communication din to sa mga client or mga prospect natin. Halimbawa, gumawa ka ng video about sa produkto, about man yan sa different division natin. Depende po yan sa inyo kung ano yung video na gagawin mo. Halimbawa, for example lang sa insurance. So, sa ating division. So, ngayon, yung division yun, gumawa ka ng video na about dun sa negosyo. So, ngayon, yung mga manonood nun, magkakaroon sila ng engagement. So, ano ba yung, ano nito, sinasabing negosyo? Ah, okay, ganito pala. So, ngayon, nalalaman nila yung ano yung ginagawa mo. So, yun pa rin ang pinaka, mas maganda, nagkakaroon kayo ng engagement within sa post, sa message, manyan dapat nagpo-post tayo. So, sabi ko nga sa mga leaders natin na dapat kung ano yung pinopost namin, kung kaya i-copy-paste, kung kaya i-share, i-share nyo para malaman ng mga kakilala nyo na kung ano yung ginagawa mo opportunity. Okay? Pangatlo, tanong muna bago pitch. Okay. Ito, interview muna ang prospect sa kanilang needs, mas personalized ang offer. So, ito, kikilalanin nyo muna yung mga client ko. Kikilalanin nyo muna kung ano ba yung kailangan, okay, saka po kayo mag-offer. Kasi, baka basta nag-offer ka, hindi mo naman alam kung anong needs ng client mo o ng kakilala mo. Talagang, hindi talaga yan sasali sa'yo. Dalawa sa klase yan. Malay mo yung client mo, may pera talaga, mapera talaga. Ang gusto lang niya makatulong. Mayroon sa client mo, ang gusto lang um, yung produkto, di ba? So, dapat kikilalanin mo talaga yung prospect mo ng maayos bago ka mag-offer. Okay? Dapat mo sa makuha mo muna yung loob, kilala ka din niya, makilala mo din siya, para alam mo kung saan ka papasok, saan mo ipapasok yung negosyo natin, saan mo siya sisimulan. Okay? Pang-apat, storytelling. Oh, nag-share ng personal experience about sa product, mas reliable sa audience. So, ito na yung sinasabi ko. Halimbawa, mag-offer ka ng produkto. Mas maganda, bago mo i-offer yung produkto, alam mo at alam mo kung saan gagamitin, effective ba yan kung saan. Be your own product. Dapat ginamit mo yung produkto mo. Dapat alam mo, like sa insurance, dapat naka-insured ka. Kung mamaya nag-offer ka ng insurance natin, division, insurance division, hindi ka pa-insured. Di ba? So, mas maganda, alam mo kung ano yung mga produkto at na-experience mo na siya para alam mo kung paano siya ilapit sa client at ipaliwanag. Ganun po. So, parang
Kung masaano, maging ano ka talaga sa business natin, may alam ka, alamin mo, aralin mo talaga siya. Panglima, practice. Okay, practice daw. Mag-practice, 5 minutes daily pitch, confidence sa live presentation call. Ito. Sa mga OFW, alam ko ang iba ditong OFW, hindi pa nagpe-present kasi sa mentors, pinapa-present. Good yun. So, mas maganda, minsan, pag may time ka na nag-video call yung client mo at yung mentor mo, pumasok ka para makinig ka. At least magkakaroon ka ng ideya. Kasi practice mo na din yun. Minsan kasi may mga natututo sa panonood, sa pakikinig. Dalawa. Minsan may natututo oral at sa face-to-face. So, iba't ibang klase ang tao ibang tao natututo. So, mas maganda kung ikaw bago pa lang o bagong join, practice ka lang muna. Sa mga full-time mo dito, practice sa presentation. Practice, practice makes perfect. Wala namang hindi nagpa-practice na hindi nagpa-perfect yung business. Okay? Pa-next po. Ayan. So, ayan. Follow up. Nag-follow up ng prospect after meeting. Makakuha ng referral. So, ito. Sa mga prospect po natin, i-follow up nyo. Wag nyo pong kalimutan yung mga prospect natin. Pang-pito, improve, infographic or visuals. Nagpadala ng simpleng infographic tungkol sa produkto natin. Mabilis na ma-absorb ng prospect. So, eto, mas maganda yung nakikita. Okay, mas maganda pag naiintindihan mismo ng client natin o ng mga prospect po natin. Pangwalo, friendly tone. Gumamit ng emosyon sa message, approach, and welcoming impression. So, eto, dalawa pwede din pag kumausap ka, dapat paano ka kumausap ng client. Baka mamaya inaaway mo yung client. Hindi. Ganon din sa chat. Sa message mo sa mga client, dapat hindi kayong aggressive. Uy, mag-join ka sa ganito. Uy, mag-join ka. Hindi. Maging professional. Kasi this is business. So, maging professional na negosyante po tayo. Hindi po tayong aggressive. Okay? Pang-siyam, summary. Sa end ng discussion, magbigay ng clear summary. Alam ng prospect ang next step. So, dapat magkaroon ka ng paliwanag o discussion. Konti lang yung oras. Ganito kasi yan, dapat alam mo yung long presentation at short presentation. Dalawa dapat yan. Bakit? Kasi hindi atin alam sa mga client natin kung mahaba yung oras nila o konting oras lang yung ibibigay nila. So, dapat alam mo yung kung paano sila i-discuss and paano mo sila gawin. Hindi pwede na kung sinabihan ka ng konti lang yung oras niya tapos pepresentan mo ng pinakamatagal, intro ka pala, wala na ka ng oras. So, dapat magkaroon po kayo ng ganong dapat aralin mo kung paano ipepresent yung negosyo po natin. Pang-sampo, listen first. Okay? Nakikinig muna sa concern ng prospect bago mag-present. Okay, mas effective ang explanation at pitch. Eto, sa mga bago, makinig muna kayo sa mga sinasabi ng client. Pakinggan nyo muna. Okay, bago kayo mag-present. Okay, alamin nyo muna. Yun ang sabi ko sa inyo kanina, alamin nyo muna kung ano ba yung kailangan, saan ka ba papasok, paano mo ba siya mapapajoin, and paano mo siya matutulungan sa negosyo. So, dapat makinig muna kayo sa client po. Okay? Next po. Ayan. So, ang next naman natin, yun kung kanina, good communication, be on time every time. So, eto na. Dito nagdidwell ang lahat. Sa oras, may mga meeting. So, dapat napakahalaga ng oras. Time is gold. Diba? Pahalagaan natin yan. So, pa-next po. Ayun, be on time every time. So, sa pagiging punctual ay tanda ng disiplina, professionalism at respect sa oras ng team at prospect. Nagpapakita ito ng seryoso sa negosyo at commitment mo. So, eto,
magkaroon po tayo ng oras. Diba? Pag nagkaroon ka ng presentation, magpe-present ng ganitong oras, dapat mangyari yung ganong oras. Tapos, mag-set kayo ng mentor mo ng oras kung kailan mag-usap. Dapat pahalagan mo yung oras na yun. Kasi yun din yung pinaka-oras ng mentor mo para turuan ka. Okay, pa-next po, ano ba yung mga example natin dyan? Okay, Zoom training. Ayan, ito na. Nasa Zoom 10 minutes bago magsimula ang training. Handa at maayos ang setup. So, ito, dapat pag nasa Zoom training po tayo, ikaw mismo, pag nandyan na yung link, pasok ka agad. Okay, dapat naka-headset ka na, nakikinig ka na. Pangalawa, team meeting. Okay, so sa team natin, nagkakaroon tayo ng General Assembly, tapos dapat nandun ka para updated ka sa mga nangyayari sa negosyo natin. Okay? Pangatlo, follow-up calls. Okay? Tumawag sa prospect na nakatakdang oras. So, ito yun. Ang naka-schedule ng 6 p.m., 6 p.m. automatic, 5:30 ready ka na. Ganun. Minsan, 6 p.m. yung presentation, 5 p.m. ready na dapat. Ikaw naka-bis na, ano ka na, ready ka na lahat. Para hindi ka na mag-rattle pag may kausap ka na. Ganun po siya. Ako minsan, pinapalaw ko na yan pag 6 p.m. na 5:30. Ma'am, hello ma'am, we have a schedule. Kailangan po natin mag-call sa ganitong oras. Para at least alam na ano yung client mo. Pangalawa, ay pang-apat, webinar registration. Dumating early para ma-prepare ang presentation ng maayos at tech setup. So ito sa Zoom training natin. So dapat 1 hour before mag-start, naka-ready na. Yung slide, yung host, lahat. Para at least okay na yung tech natin. Hindi din nagkakaroon ng rattle din sa tech po natin. Panglima, schedule FB post. Nag-publish on time ng product post, consistent engagement. So ito, sa FB posting natin, 3 to minsan 3 schedule ang 3 to 5 posts every day. Kasi ganoon din si Meta, ang algorithm ng Facebook ngayon sobrang higpit din. So dapat maging din tayo sa pagpo-post. Yun, napakahalaga ng oras, pahalagan talaga natin. So, pag sinasabi nilang busy, hindi naman busy, may mga oras pa rin silang nasasayang. So dapat yung nasayang na oras, ilagay na lang natin sa negosyo. So kung kaya mag-attend ng train, attend po tayo ng train. Pa-next po. So malapit na din po tayo matapos. Ayan. Product delivery update. Nag-update sa customer sa tamang oras. Okay, ito naman yung pag nagpapadala ng produkto. So, alamin mo kung kailan dating ng produkto, lalo-lalo na dito sa natin, na may product po tayo. May digital at may product. So, kung digital, di mo na kailangan ng i-update mo lang kung kailan siya i-code nung sa insurance. Tapos, pag product, dapat ma-update mo kung ano yung nangyayari. Kung nandyan na ba, dumating na ba. Kasi ngayon, ang office natin, first week of January po mag-open. So, dapat na-update mo sila kung kailan dumarating yung office dito sa Chicon. Okay? Pang-pito, training module review. Okay, ito, dapat magkaroon po kayo ng learnings sa business po natin. May mga record and webinar training na hindi na-attendan, i-review nyo po. Mentor, pasin po ako nung last time na record na hindi ako nakating. Kayo po mismo lalapit sa mentor mo. Hindi yung mentor dapat ang lumalapit sa inyo. Kayo po mismo. Kasi kaya maging coachable po kayo. Magpaturo po kayo sa mentor. Hindi yung mentor nyo, lagi ang lumalapit po sa inyo. Kasi negosyo mo to, negosyo din namin to. So kung gusto mong matuto, lumapit ka sa mentor. Pangwalo, coaching session. Dumating on time. One-on-one coaching. Ito, minsan nagkakaroon po tayo ng video call one-on-one sa mga leaders po natin. So kung ano yung sinabi niyong oras na pagkasunduan, dapat nandun po. Okay? Pakinig po tayo. I-value po natin yung oras na binibigay po sa atin. Okay? Pang mentor call, tumawag sa mentor sa agree time. So ito nga sinasabi ko po sa inyo. Once na yung mentor nyo nagkaroon po kayo ng agreement na time, dapat pahalagan nyo yun. Tapos kung hindi naman nagkaroon ka, di ba, sa mga OFW, nagkaroon ka ng meeting or something, mag-update ka kaagad. Hindi yung mag-update ka ng late na. Okay? Para at least yung mentor mo alam kung bakit nagkaganon. Okay? Pang-sampo, weekly team check-in, consistent parehong araw. Ito, kakaroon tayo ng General Assembly. Minsan pinopost po yan para at least
updated po. So dapat consistent po kayong active sa mga page po natin, nagko-comment po kayo, sinishare nyo po para alam nyo po kung ano po yung updated na po sa team po natin. Okay, pa-next po ako. Ayan. Okay, protect your integrity. Dito na po tayo sa protect your integrity. Ito po yung pinakamahalaga sa 5 top essential to success. Pa-next po. Yung integridad. May yung sarili mo to eh. Integrity. Panatilihin ang katapatan, transparency, pagiging tapat sa lahat ng aspeto ng negosyo. Huwag mangako na hindi sigurado, huwag oversell at huwag magsinungaling dahil ang reputasyon at tiwala ang pinakamahalagang asset mo sa negosyo. Tiwala. Pag nawala ang tiwala, napakahirap siyang ibalik. Okay, pa-next po. Dito po tayo. Ayan. Hindi nag-overpromise sa prospect. Ayan. Ito, dito po minsan nagkakamali po mismo yung mga client natin sa overpromise. Mas maganda na sabihin mo po yung totoo. Maging totoo ka lang sa client mo. Para at least, alam ng client mo, hindi nag-e-expect ng sobra. Pangalawa, transparent sa income potential. So, ito, transparent sa income potential. Alam mo kung ano dapat ang mangyayari sa kanya once na nag-join po siya dito. Kaya ako sinasabihan ko, don't expect too much nakikita ka agad. Kasi tatrabahuin pa po natin yung negosyo po natin. Okay? Pangatlo, honest sa benefits ng produkto. So, dapat mapaliwanag mo na after ng presentation, after makapag-join, dapat mabigyan mo ng training about sa product natin kung anong halaga, anong mga benefits para alam po nila. Pang-apat, hindi nagsisinungaling sa team tungkol sa result. Diba? Ito din, so dapat maging totoo po tayo. Para at least alam ng mga client po natin yung nangyayari po sa business po natin. Pang-lima, sinabi ang risk at requirement ng business. So dapat alam ng client o alam ng prospect mo, okay, sinasabi mo ito kung ano yung maging risk, okay, at requirement sa business. Ano yung magiging risk nila once na nag-join po sila sa business po natin. Okay? So hopefully naiintindihan niyo po yung tinuturo ko sa inyo. Patapos na po tayo. Pa-next po, Tek, mayroon pa po ba? Ayan. Pang-anim, hindi nag-promote ng false testimonya. So, dapat yung mga sinisend po natin galing po sa company po mismo. Mga testimony ng company at ng mga produkto po natin. Sa mga nakapag-claim, and syempre sa mga product benefits na napagaling. Pang-pito, tumulong sa team kahit walang incentive. So, eto, service. Service is the key. Hindi mo kailangang bayaran, hindi mo kailangan kung ano yung maitutulong mo sa team natin, magsabi ka lang, mag-volunteer ka lang. Kasi once na ang service mo, sobrang dami din sa service. Minsan, ang blessing binibigay lang din. Okay? Binibigay at binibigay talaga siya. Pangwalo, gumawa ng right follow-up kahit may chance ng rejection. So, eto, ako, uunahan ko na po sa mga nandito po na full-timer or mga OFW na marunong sa pag-follow up. Huwag po kayong masawang mag-follow up. Tapos pag ni-reject po kayo, hanap po kayo ng panibago. Huwag po. Pinaka-follow up is the key sa lahat. Pag na-presentan mo, nakausap mo na follow up mo. Huwag po kayo magsasawang mag-follow up. Pang-siyam, okay? Tinuruan ang team ng ethical routine. Yan. So, tama po dapat. Okay? Doon lang po tayo sa tamang pag-aano ng mga client. Hindi po yung sapilitan. Pag ayaw, sige ayaw. Next po tayo. Doon lang tayo sa gusto. Pang-sampo, naging consistent sa truth, sa FB post, message, and meetings. So, maging lang talaga. Maging totoo ka lang talaga sa lahat. Pati sa posting mo, pati sa mga message mo, and sa mga meetings na ina-attendan, dapat doon lang tayo sa totoo para mas magaan lang sa negosyo po natin. Wala tayong nakukuhang negative thought, di ba? So, doon lang po tayo sa tama at sa maayos mo. So, hopefully, dito po sa integrity, maalagaan po natin to.
Kasi once na ito naalagaan natin at nagkaroon tayo ng tiwala ng mga OFW leaders po natin, for sure, marami po tayong matutulungan. Marami po tayo matutulungan. Siyempre, magiging successful at magiging top earner po sa company po na at sa community na. Pa-next po. Ayan. So, ayan. O, ito na. Ano po sa inyo? Success is not a secret. It's a choice. Ayan. Piliin mong kumilos maging disiplina at panatilihin ang integridad. Ang top 5 essential na ito ay ang gagabay sa bawat hakbang mo. So, ibig sabihin lang nun, yung 4 na tinurong ko sa inyo, ito po yung gagabay sa inyo para kayo maging successful sa negosyo po natin. Once na naiintindihan nyo po, ulit-ulitin nyo lang po itong training na to panoorin. Kasi hindi nyo po ito maiintindihan sa isang attend lang. Okay? So, mas maganda, ulit-ulitin nyo po siya kasi ito yung makakatulong po sa inyo. Okay? So, hopefully, marami po kayong natutunan and mayroon pa po akong last na sabihin. Pa-next po, Tek. Ito. Elite Dynasty, tandaan natin. Di ba? Alam nyo na yung community natin, sa team natin. Elite Dynasty, success is built daily. Remove excuses. Control your emotion. Okay? Communicate clearly. Be on time. Protect your integrity. Simulan natin itong sundin araw-araw. Kahit maliit na aksyon para mapalago ang ating network mapalakas ang team, maabot ang mga goals natin sa business. Excuse out, action in. Let's lead by example. Okay? So, mas maganda, tayo po mismo. Okay? Tapos na po ako, tayo po mismo sa team po natin. Maging example po tayo. Okay? At tayo at nasusunod po natin yung top 5 essential to success. Kasi pag nasunod po natin yan, ano yung dulo ng top 5? Success. Tayo at tayo pa rin po yung maging successful once na sinunod po natin lahat ng natutunan at lahat ng tinuro ko sa inyo. So once again, I am your speaker, di ba? I am your host. Hopefully, sa oras na binigay niyo po sa akin, sa 1 hour na binigay niyo po sa akin, marami po kayong natutunan at marami po kayong baon para maging successful po sa business na ginagawa po natin.